Ayan, sige. Pagpasensyahan nyo na kasi wala tayong salamin. Sige. So, first thing first, ito yung mga mali ng mga estudyante. Mali muna na ginagawa. One, wala kayong nakalagay na towel na damp-cloth ng basa. Another one is makinig ha. Listen. Another one is yung basang-basa yung chopping board. Hindi ko alam kung bakit na ang hilig nyo mag-work doon sa basang surface. O ha, sa iwasan natin yan. Kasi, unang-una yung dulas, tsaka yung messy. So, kailangan tuyo. Nakuha po ba? So, tingnan natin kung ano yung gagawin natin mamaya. Okay. So, let's start yung pinakamahirap muna. Let's start with segmenting. Ito, segment. Ibig sabihin ng segment ay kukunin natin yung piraso ng orange from the whole one. Nakuha po ba? Sige. So, chef, paano siya ginagawa? Simple lang. Simple lang. Okay. Most of all, kailangan gumawa tayo ng base. So, ano yung base natin? Kakat natin tong yung both side para nakakatayo siya. Nakuha? Now, yung chopping board natin, we don't have any color at all. So, ang kailangan natin is green color kung tayo ay nasa industry. Unfortunately, wala tayong ganong color. So, ang available lang natin is white. So, pagtsagaan natin yung white. Nakuha? So, tingnan natin. Kunin natin yung base. So, cut muna tayo. Palitawin natin siya. So, medyo ang pau to ha. Ayan. Yung parang hindi siya siksik-liglig. Yung juice niya hindi gaano. Pero tingnan natin kung ano magagawa. Yan. So, we have the base. Antayin natin. So, yung base na to, ang gagawin natin is tatanggalin natin yung balat. Okay? So, pag hinawakan natin yung kutsilyo, kasi chef knife lang tayo, tsaka paring knife, di ba? Wala tayong ibang kutsilyo. So, let's use the chef knife. So, tingnan nyo yung kamay ko, point finger. So, cut. Isa. Palabasin natin yung flesh nung orange natin, nung pongkan niya. Nakuha? So, ang mangyayari niyan, may expose na yung pongkan natin. Now, chef, paano natin tatanggalin yung mga segments na yon? So, madali lang. Okay. So, may mga lines tayo, di ba? Mga lines. Okay, mag-start tayo dun sa lines na yon. Pero, kakatin natin. Ika-cut natin yung lines na yon ng pa-letter V para makat natin siya lahat. So, yung line, so start tayo all the way through. Okay? Ayan ha, all the way through. Then, ika-cut natin siya pa ganun. So, line ulit. Cut natin. Then, makukuha natin yung isa. Nakuha po? So, ito yun ha. Next, ulit-ulit. Chef, paano naman yung susunod? Yung line ulit, kung saan ka nagtapos, ika-cut natin yon. So, gawa tayo ng incision all the way through. So, ito yung matitira. Nakakabit pa yan. Then, again, line ulit kung saan tayo nagsisimula. So, ito yun. So, isa, dalawa. So, kung yan ay maliliit, so, ganito ang mangyayari. Nakuha po? Yes. Ayan. So, itong orange na to, yung pongkan natin, ito yung mga, yung malalaki lang yung hibla, pero yung sa loob niya is kukunti yung juices. So, mas maganda pa rin bumili yung medyo katamtaman yung laki rather than super big one. Tapos, bumili kayo ng matingkad yung kulay. Kuha po? So, ganun lang ha. So, slant, para makuha mo ulit.
Okay? So this is what we call segments. So ayan yung unang cut natin. Next, another mahirap. Next is what we call fillet. So mag-fillet tayo. Okay. Ito yung peel ng orange natin. Ang gagawin natin, i-fillet natin. Tatanggalin natin yung kulay puti. Ito ha? Ito puti. So how do you do it? Simple lang ulit. Yan lang. So, ipwesto natin sa dulo para may puwersa tayo. Tapos yung dulo yung knife. Kung kanina, ganito yung hawak natin. Ngayon, ganito naman yung hawak natin. Why? Kung force natin ito yung knife natin, then saka tayo magpipilay ng ating peel ng orange. So, paano natin gagawin? Start dito. Okay, pag-aabot na, pwesto yung kamay kung saan yung safe. So, ipipilay natin. So, tandaan nyo, meron akong force na ginagamit, ha? So, yun yung force natin. Chef, bakit hindi ka dito nagpe-fillet? Kasi patama yung knuckles ko. Tama ito. Okay? So, kailangan nandito siya sa labas para may puwersa ako sa edge ng table ko. Ulit ha. Hanggat sa makita natin lumabas yung pinaka-peel ng orange. So, nakakatakot, yes. Kung alam mong matatamaan ka, wag mong ituloy. So, common sense, ilagay mo yung kamay mo doon sa back or the spine, tapos saka mo ihitin. Ayan. So, ito yung kailangang fillet na lumabas. Nagets po ba? So, ito yung fillet natin. Again, mag-fillet ulit tayo. Subukan natin. One more time. Parang walang humihinga. Nati-tense ba? Natin ha. Okay. So, ma-achieve mo yung fillet na yan kapag pinupush down mo yung kutsilyo mo. So, may puwersa dapat. Diba? So, yan yung fillet natin. And next na gagawin natin is ang fine julienne. So, kung gumagawa tayo ng salad, normally kasi ang hinihiwa nyo pang pansit. Diba? Pero pag mga salad, dapat ganitong kanipis. So, fine julienne. At tingin ha. Until the last of the slice. Okay, so ito yung fine julienne natin. So kailangan ganyang kanipis. Now, if you are slicing carrots para sa salad, so sana ganitong kanipis ang lalabas. Hindi yung pang pansit. Ito ha? Ayan ha. Ang pansit kasi minsan ang lumalabas. Okay, another is what we call sabi ko 1/4 lang. Means ganito lang kaliit. Sige, normally nagkakamali tayo kapag gumagawa tayo ng kunyari pang coleslaw. Ang nangyayari, again, parang cut din ng pansit. Ganyan din kalalaki. Tama? So, you just slice it. So, mali yun. So, hindi ganun ang cut. Dapat, ganito.
Ay, sorry. Simplihan lang natin. Okay, 1, 2, 3, go. Hmm? Sige. So, ganito ang kailangan nating shred. So, this is what we call shred. Ha? Shred. Si shred, ha? Shred. Ayan. Nakuha? So, ganyan ang kailangan natin. So, another na cut is what we call chiffonade. JN. Okay. So, chiffonade is applied to leafy vegetables. So, halimbawa, meron tayong mga pechay, o kaya meron tayong basil. JN. Sige. Ang chiffonade, ang tawag sa kanya is roll in, cut, or slice. So, bakit roll? Kasi, kailangan mo muna siyang i-roll. So, i-roll muna natin siya. Then, saka natin siya i-slice. So, i-slice natin. Using the tip of the knife, so i-slice natin siya. Chiffonade. Tawag sa kanya is chiffonade. Now, halimbawa, meron tayong pechay, for example, or any kind na leafy vegetable. So, i-roll lang natin. Roll lang. Tapos, we slice. So, saan ginagamit yung chiffonade? Chiffonade ay ginagamit para sa mga garnishes natin. Okay, so mga long strips yan, long strips. So, chiffonade ang tawag dyan. Nakuha po? Mahirap ba? Madali lang? Ha? Mahirap agad? Simple lang. Simple. Okay. So, hirapan natin ng konti pa. Gagawa naman tayo ng tinatawag na tournée. So, this is what we call tournée or chateau. Okay, so tournée or chateau are designed para sa mga, for example, meron tayo. Okay, for example, may plato tayo, tapos may dishes tayo na starch. Ito yung starch natin. Tapos may beans tayo, tapos meron kakaibang mga vegetable dyan, tapos nandito yung protein natin. So, meron tayong iba't ibang shape. Okay? And one of them is the expensive cut, which is what we call tournée. So, bakit siya naging expensive? Ito, pakita natin. Kasama daliri. Kapag tournée, ganito ha, ang tournée natin is, hahanap kayo ng maliliit na patatas. Okay, hahanap tayo ng maliit na patatas. Then, this potato, ang gagawin natin is gagawa tayo ng shape ng football, ng American football. Kuha? So, eto yun. So, hawakan natin to, then shape natin siya ng ganitong itsura. Now, the first thing is gagawa tayo ng base. So, pag gumawa tayo ng base, make sure hawak mo siya. So, ito. Hawak mo siya. Now, kapag nag-peel ka, dapat dire-diretso, huwag kang mag-i-stop. Now, kung ikaw ay nag-stop, kunyari ito, nagka-cut ka, biglang napa-stop ka, hindi mo na-cut to.
ang tendency natin, dito tayo magsisimula, ikakat natin ulit, di ba? No. You just turn, then isa, then turn, hanggat sa pagbalik mo sa dulo, saka ka ulit makakat. Ang ibig sabihin nun is nakukuha mo yung shape, kasi ang shape niya, ang cut mo is pag ganun. Pa-curve ang cut mo. So, tingnan natin. So, ito yung buntis. Okay? What do you mean buntis? Kasi pag tinignan mo dyan, ito yung buntis. Pag tinignan mo dito, ito yung flat. Nakuha? So, sino yung buntis? Buntis dito. Sige. Again, may goiter na lang. May goiter. Okay. So, let's do this. Okay, 1, 2, 3. So, turn. Ubus Turn. patatas Bakit ah. makapal? Kasi kukunin nga natin yung shape. Yung shape ang kukunin natin. So, normally, it has what we call add numbers. So, 5 and 7. So, kung papayanin natin ng 5, 6, 7, okay lang. Kasi we are practicing. Ang mahalaga, makuha natin yung control ng kutsilyo at makuha natin yung handle ng ingredient. So, ayan. So, 1, 2, 3, fire. Ayan, nakuha ko na yung shape. Nakuha ko ba yung shape? Yes! Kanina kasi, buntis, di ba? Buntis. Okay. So ngayon, kailangan makuha natin yung shape. So, nung nakuha natin yung shape, ngayon, paliliitin natin siya. Okay? So, there's more. Pala expensive. Kapag ganun ka. Yun. Tignan natin. Sobra na yan, Isa. Okay, so ngayon, tingnan natin, saan ba yung buntis, saan ba yung flat. Okay? Check natin. Kita niya? So ito lang yung nakuha. So ibig sabihin nun, pag ganun na yung 1, 2, 3. So tingin. Tingin. Yan. So okay na yan. So, ayan yung mga partner natin. So, dependent. Diba? So, ang gagawin lang natin dyan, blanch lang natin, tapos isosaute mo salt and pepper. Meron ka ng chateau or Ay, payan nyo naman ako. So, ayan yan ha. Sa dalawa. Nagets mo ba? Yes! Okay. Next natin, i-maximize natin itong vegetables natin. Ayoko na siya. Okay na. Ay, payan nyo naman. Wow. Next is what we call oblique. Pag oblique, ito yung mga alam niyo yung caldereta cut? Yes. So, para siyang gumagalaw. Pag yung shape ng carrot is gumagalaw siya, yung shape ng cut. Check na. So, ito naman, i-roll natin yung carrot so habang kinakat natin. So, for example, diagonal, roll the carrot, tapos diagonal, roll the carrot, diagonal, roll the carrot, ayan. So, ganito lang siya. Okay? So, that is what we call the oblique. So, meron siyang irregular shape, pero meron siyang parang gumagalaw lang siya. Okay, so imagine, so meron ka nito, tapos meron ka nito, tapos meron kang mga French beans. So maganda yung kulay, maganda yung shape, irregular yung shape, hindi siya
stagnant tingnan. Anong tawag dito? Oblique. Another one is what we call a rondel. Yung rondel. Rodel. Ang rondel natin, merong iba't ibang klase. So, what are those rondels? So, meron tayong rondel na maliliit, round. Tapos, meron tayong rondel na diagonal. So, this is big. Ayan doon. Tapos, we have diagonal rondel. Ha? And meron din tayong rondel na half rondel. Ito yung rondel na half. Ito yung diagonal. Ito yung round. Ha? So, minamaximize ko lang yung carrots natin. Okay. Next is, tingnan natin. Big. Gawa tayo ng base. So, gawa naman tayo ng tinatawag na julienne. Yung julienne na to, ito naman yung what? Ito na yung pangpansit niya, tinatawag. Okay? So, that's the julienne. Julienne are like matchsticks, parang phosphorus. Okay, so ito yung julienne natin. Ito yung julienne. Okay, so next. Ito natin. Roblox na ba? Hindi, sinisave ko yung ingredients na. Okay, next is gagawa tayo ng fine julienne. So, tingnan natin. Ito yung fine julienne natin. Tingnan nyo yung difference ng dalawa. So, ang layo niyan. So, now, gagawa naman tayo ng brunoise. Ang brunoise natin ay fine brunoise. So, from fine julienne, gagawa tayo ng fine brunoise. Ito yung pang siomai, pang Shanghai. So, ito na. So, tingnan natin. Ayan. So, make sure na, sabi ko nga sa inyo, ito ay nagko-control. Ito, hiwa lang to ng hiwa. So from the very end, tingnan natin, tingnan natin from the last drop. Yun. Kakain na. So this is fine brunoise. Tingnan nyo ha, tingnan nyo yung difference ng dalawa. So ito yung julienne natin, fine julienne, fine brunoise. Okay, so next. So, from the julienne, tingnan natin baka pwede na. Kuha tayo ng julienne. Sticks. Kuha naman tayo ng brunoise. Yung brunoise naman, siyempre, lalaki ng konti. So, kung gusto mo may crunch dun sa salad mo, gagawa ka ng macaroni salad, may crunch. So, ito yun. So, this is the brunoise. Mukha po? Sure? Yes. Okay. Next naman is what we call paisan. So, ito na yung paisan. Pag sinabing paisan, Roblox. Yan. So, para siyang mga tiles. Ito yung paisan natin. Okay. Next. So, tingnan natin ha. So, gawa tayo ng malaking rondel. Okay, rondel natin. Kasi maliit. Kuha po? Sige. Next naman is yung onion natin. When it comes to onion, meron ako nag-iwan. Ang
onion natin, the root is our friend. Ako ha? Bakit the root is our friend? Kasi, kapag hiniwa natin yung root natin, tapos nag-slice tayo, maghihiwa-hiwalay yung onion. So, kung tayo ay naghati ng onion, ito yung half na tinatawag. Kapag hinati mo yung half pa, tawag nun is quarter. So, ito yun. Okay? So, next. Hatiin natin. Again. Let there be base. Tapos hatiin natin. So, kapag ginagamitan mo ng kamay, anong tawag doon? Peel o pear? Peel. Peel. Peeling. Peel the banana. Peel the onion. So, kamay lang ginamit mo. Kapag pairing, ginamitan mo ng cherry line. So, next is what we call dice. So, kapag gumawa tayo ng dice, gusto natin, kapag naghiwa tayo ng onion, gusto natin yung hiwa ng onion is even yung sizes. So, ito yung ginagawa natin. So, how do we do it? Ito po. Ihiwa tayo ng horizontal, then hiwa tayo ng vertical size. Sige. So, one, kukuha tayo. So, we slice it, not all the way through. So, gawa tayong incision. Tapos, tanggal. Another one. Tanggal. Another one. Incision natin. Then, another one. Incision. Next, from the center, not all the way through. Hiwa tayo. Going to your right. Ito. Another is going to your left. Okay. Now naman is hiwain natin siya ng cubes or dice. Ito yan. Okay. So, kung gusto natin ng onions na pantay-pantay ang hiwa, so ito po yan. So, this is diced onions na tinatawag. So, kung magsisisig ka, instead na mag-slice ka, mag-chop, okay, so ito yung gawin mo. Okay, so ito yung dice natin. Okay, next is what we call slice and say. So, kapag slice, ito po yan. Tingnan natin. So, peel to kasi kinamay natin. So, tama yun. Kinamay ni Insan. Yung pepe. Okay. So, tingnan natin ha. Damay mo na. Next is what we call Paypay ka. manipis na Damay hiwa. mo lang. Like a paper tin. So, this is what we call MNC. MNC. Number 9. So, ito yung mga ginagamit sa ensalada, okay, salad, so yan yung maninipis. Pag sinabi namang slice, ito yun, slice. So, malalaki siya, yung slice. So, ayan ha, magkaiba yan ha. Kaya malilito. So, yung isa is manipis. So, gaano kanipis? Okay, yung slice naman is makapal. So, ha? So, yan yung dalawa. Another. Another, kapag ang celery natin ay gagamitin natin panggisa, okay, o gagamitin natin sa ulam, balatan po natin, ha? Binabalatan po yung celery, balatan natin. Especially, kapag ito ay, what? Yung mga celery sticks. Kumakain ba kayo ng celery? Nahilaw? Na hindi? Nahilaw? Sasawsaw mo lang sa Thousand Island to, okay na.
Okay, so next naman is what we call jardinier. Okay? Ano ba yung jardinier na tinatawag? Ang jardinier na tinatawag ay ganitong kalalaki. Okay. And next is what we call the batons or French fries cut. So, ang French fries cut normally is mga ganitong kahaba. Okay? Ang original French fries. So, from the original French fries, so kuha tayo. So, gawin natin siyang jardinier. So, pwede. So, tingnan natin. Gawa. Cut. Okay. So, ito yung jardinier natin, for example. Tapos, gusto mo ng dice. So, makakakuha rin tayo ng dice. Ito yung dice natin. Nakuha po ba? Now, sabihin nyo so minamaximize natin kung ano yung pwede nating magawa. Now, huwag kayong mag-base kung ano yung ginamit ni Chef na example. Ang goal natin dito is magawa natin lahat ng cuts beyond the ingredients na ginamit ko. So, for example, ulit, so gawa tayo, naubusan ako ng carrots, for example. So, gawa tayo ng batonade, for example. So, ayan. Meron akong batonade. O, ayan yun. So, the real French fries cut. Another one. Kailangan ko ng paisan, for example. So, wala tayo. Tingnan natin. Basta ang goal natin dito ay makagawa tayo ng ating mga basic cuts. So, ito yung paisan natin. Ha? Now, kailangan natin ng cubes, for example. Ito. So, meron tayong cubes. Yung small, medium, large na cubes. And kailangan natin ng julienne, for example din. Ulit. So, kuha tayo. Cut. Ito na yung julienne natin. Chef, kailangan ko ng fine julienne. Pwede ba? Pwede bang gamitin yung potato? Pwede. Diba? Ito natin fine julienne. Nakuha po ba? Yes! Okay. Next naman, ano pa kulang natin? Crush. Quarter ang kulang natin. So may quarter na tayo. Meron naman tayong tinatawag na chop. Pag sinabing chop, Magkatatayo baka bumalik chop ka is uneven sizes. So wala siyang eksaktong sukat. So meron tayong tinatawag na chop, meron tayong tinatawag na roughly chop. So pag chop natin, roughly chop, uneven sizes, walang sukat. So ito yun, chop. Diba? Next na. So chop, uneven sizes. Ito yung chop natin. Diba? Next, parsley, for example. Ang parsley natin, kalimitan sa mga estudyante, ito ang pagkakamali. Basa yung parsley, basa yung chopping board, basa yung kutsilyo, basa yung kamay, tapos pipilitin niya na i-chop or i-mince yung parsley. So ang mangyayari, anong mangyayari? Didikit. Didikit na dito. So ang mahalaga dapat ay tuyo siya, yung pat dry, then saka mo siya i-chop. Ito yung chop natin. So, sabi natin, uneven sizes, so that's what we call chop. Diba kapag dry yung leaves, mas madali siyang i-chop. Chop. Okay. So next,
Crush. Next natin yung garlic natin. Yung garlic naman natin is, yung roots naman nito, hindi natin friend. Hindi natin siya friend. So, ang kailangan natin, tanggalin natin yung root. Bakit tatanggalin yung root? Tigas. Para madaling balatan. So, this is our garlic peel. Okay, na-peel na natin yung garlic. Another one is the garlic crush. Ito yung crush. So, pagka-crush mo, siyempre, gusto mo na siya. Okay, yan. Bentang Wagyu. Parang ang layo eh. Ang layo na. Okay, so next. Next natin, so we crushed. We crushed na. Mahal niya na kasi na-crush na. Then you peel. So isipin mo na lang, galit na galit ka sa kanya. Yan. Si Anes. Binalatan ko. Okay, so ang gagawin mo ngayon, patay ka sa akin. Okay, good. So gagawin natin is pipinuhin natin siya. Okay. So we are going to slice the garlic thinly. So i-slice natin siya thinly. So, ang mangyayari, papatiran naman nyo yung kutsilyo nyo. So yung slice. Aray! Yan. So until the very last. So chef, paano hindi ka nahihiwa? So simple lang. So di ba ito yung knuckles natin. Tapos itong thumb ko, tinutulak ko siya. O kaya habang tinutulak ko ito paloob, tinutulak ko din yung thumb ko. Nagko-control silang dalawa. So ngayon, dumidikit to sa kutsilyo. So doon ko nalalaman na ano ba yung hinihiwa ko? Hinihiwa ko ba ay ingredient o hinihiwa ko ba yung delivery? Diba? Ha? Hindi mahihiwa yan kasi nakatago yan, nakatuck-in yan. Okay, nakaganto yan. Nakatuck-in yan. Okay, ganyan. Ha? Tinutulak mo siya, pag ganyan, no? So gumagalaw yung kutsilyo kasi tinutulak mo nito at sinusuportahan ng thumb mo. So kung nakadikit siyang ganyan, so tinutulak siya. Okay? So ganyan siya. Simple lang, pero rough. Now, huwag niyong panggigilan pag may slice niya na. So all you have to do is to chop. Okay, so chop na natin. Okay, so pag na-chop na natin, ang next mong gagawin ay ika-crush mo siya. Hindi ka na natuto. Ang mga babae laging tama yan. Kahit Kasasawa mo, sir. Ha? Tama yan. Umuo ka na lang. Ayan. Ayan. So siguraduhin mo yung lapok na yon. Okay yun. Sige. Ayan ha. Tapos, gagawin natin yung chop natin. Yung iba naman kasi galit na galit eh. Diba? So, nanggigigil. Huwag niyong panggigilan. Relax lang. Okay? Ito, relax lang. So, chill lang tayo. Kaya yung ibang sa inyo, anong ganong pagkakat? Ito? Wala lang. You just chop it. Wala. So, kung ika-crush natin, ganito ha, yung blade natin, ito. So again ha, tingnan nyo to ha. Tingnan nyo ulit yung pinky natin, yung point finger natin. So, ika-crush lang natin. Face na siya. So, may garlic paste na tayo, pero
normally, we are mincing this one. Okay? Mince na. So, tingnan natin yung difference ng during your laboratory. Ano ba yung means mo sa means natin na ginagawa? So, means. Kasi yung iba sa inyo, basta na lang makahiwa. So, lagi nyo tandaan na lahat yan may proseso. Nakuha po ba? So, make sure kapag nag-cut kayo ng garlic, again, hugasan agad yung kutsilyo. Oh, may nakalimutan ba tayo? Wala naman, no? So next naman is yung mga specialized cut natin. Kunyari, meron tayong leeks. Ito, leeks. Yung leeks natin, ano bang pwede natin matuwa sa leeks? Ito yon, yung mga pwede natin pang deep fry, pwede natin pang garnish, tsaka yung pwede natin pang curl. So, ito yun. So ibababad lang natin siya sa tubig. Ayun. Tapos meron na tayong mga pang curl. Ito yung mga pang curl natin. So, ito yung mga pang-garnish natin. So, saan pa siya kinukuha unang-una? So, ito yun. Kukuha tayo ng manipis. Ito yung manipis na yan. So, hatiin natin. And now, para maging ganito siya, ika-cut natin doon sa dulo, pero not all the way through. So, half lang siya. So, flatten. So, ingatan natin maigi. Tapos, i-slice na natin siya. Okay, so pagka-slice natin, bababad natin. So, habang nakababad dyan, kusa na siyang bubukad. Tingnan natin ha. Mga ulo. Ayan. Ganyan. So, bababad lang. Another one is yung mga rings natin. Ano yung mga rings na yan? Ito yung mga rings na ginagamit sa sa lugaw, sa mami, okay, sa bulalo, mga pares, so ito yun, ginagamit. Now, ano naman yung mga mahaba na strips na pwede mong ipang deep fry. So, ito yan. Yung mahabang strips na to, pag nilagay mo sa deep fryer yan, so maganda rin siyang pang design. So, next, ano naman yung iba? So, diagonal naman na cut. So, for example, meron kang sweet and sour. So, pwede to. Ceiling green. Ayan, ceiling green cut. Ayan. So, ito yung mga cut na yun. So, okay yan. Ha? Now, ano naman yung isa? Yung, ito, yung maninipis na to. Ang kinukuha dyan ay ito. Kinukuha natin yan. Then, ipina-flat natin, tapos hinihiwa. So, normally, this one, bababad lang natin. Pag binabad natin yan, magiging curly na yan, na ganito. So, so for example, ito yung dish natin, ito yung tinapay natin, nandyan, so lagyan natin ng isang ganyan, meron ka ng pang-canapes. So, simple lang. Nakuha po ba? Yes. Okay, so tingnan natin ha. So, let's start with this. Tingnan natin. So, we have batonnet. Ito yung baro natin. Baton means French fries cut. So, ito yung original French fries. Ganitong kalalaman. So, ganyan, ha?
So dalawa yan. So mga, alam niyo yung pang Max? Yan yung mga original fries cut. We have Brunoise, we have Julienne, we have fine Brunoise, we have fine Julienne, and we have the filet. Ito yung filet na. We have the shred, we have chiffonade, ito ay oblique. Okay. Itong tatlong to is rondelle. Ito kasama, apat. So we have the rondelle itself, the half rondelle, and the diagonal. We have paisan. This is half, and this is quartered. MSA because it's thinly sliced, and we have slice. So we have dice, small, medium, large. We have jardinier, ito yun. And we have the chop. We have the peel, and we have the crush, and we have the mince. Now, yung jardinier natin, ang base niyan, ang base ng paisan is the what we call bâtonnet. So, pwede ka na magpaisan, di ba? Ang base naman ng jardinier is yung bâtonnet mo. So, i-cut mo lang siya. So, depende depende dun sa magiging size niya. So, merong mga size ng jardinier na ganito yung size. Okay? So, nakuha po ba? Yes. Question? Kompleto ba? May nakalimutan ba tayo? Actually, wala dito yung rondelle. Saka wala dito yung pin. So, 21, 22, 23. Nakuha pa? Cool? Kompleto? Tournée and segment. And we have what we call the special slices. Yeah.